Sa isang lugar na tinatawag na mataas na gubat, may isang mag-asawang naninirahan. Sina Leon at Ibiang. Isa lamang ang naging anak nila dahil may lihim silang mag-asawa. Pilit nila itong pinalaki na normal. Nena ang pangalan ng anak nila. May matalik na kaibigan si Nena. Dalia ang pangalan nito. Magkababata ang dalawa. Pero nung maging dalaga na sila, umibig sila sa iisang binata lamang, kay Jaime. Pero hindi alam ni Dalia, may pagtingin din si Nena kay Jaime. Nagpuyos ang damdamin ni Nena nang maipakita sa kanya ni Dalia na may love letter siya galing kay Jaime. Dito na ipagtapat ni Nena sa kanyang ina ang tungkol kay Jaime, ang tungkol sa karibal niya na mismong kababata niya. Agad siyang inalo ng ina at nangako itong mawawala sa landas niya si Dalia. May ipinakain si Ibiang kay Dalia at kinagabihan may nangyari kay Dalia ang hindi inaasahan ng mag-asawang Leon at Ibiang. Ito rin ang nangyari kay Nena. Ano ang ibinunga ng ipinakain nila kay Dalia? At bakit pati ang anak nilang si Nena ganun din ang naranasan? Magkaribal ang magkababata sa puso ni Jaime. Pero hanggang saan hahantong ang pagiging magkaribal nila? Sa bandang huli, kapag nabunyag na ang lihim ng mag-asawang Leon at Ibiang, alamin natin kung sino kaya ang pipiliin ni Jaime sa dalawang dalaga. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang babae ang dumating noon sa baryo mataas na gubat. Madilim na noon. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbing gabay sa sinumang naglalakad pa sa gubat. May ilang taon na rin buhat nang huling umuwi ang babae na ito sa magulang niyang naninirahan sa probinsya. Bitbit niya ang maraming pasalubong para sa kanyang lola. Magkasunod na namatay ang nanay at tatay niya. Hindi siya nakauwi hanggang sa mailibing ang mga ito. Balak niyang bumawi sa kanyang lola. Isasama niya na ito sa Maynila para doon na rin manirahan. Pero ginabi ang bus sa pagdating sa terminal ng probinsya. Ang plano sana ng dalaga, maglalakad siya hanggang sa gubat kung saan naroon ang bahay ng kanyang lola. Pero dahil ginabi na ang pagdating niya sa probinsya, nag-tricycle ang dalaga at ibinaba siya ng tricycle driver sa madilim na bahagi ng kalsada. Doon siya dadaan pauwi sa bahay ng kanyang lola. Nagsimula ng maglakad ang dalaga. Hindi siya natakot sa dilim ng gabi dahil maliwanag naman ang buwan at nakikita niya ang kanyang dinaraanan. Nagbalik ang alaala ng dalaga sa kanyang kabataan. Dito siya madalas maglaro. Paborito niyang umakyat ng mga puno at mamitas ng mga prutas. Tuwang-tuwa ang lola niya tuwing nag-uuwi siya ng isang basket na may lamang iba't ibang klase ng prutas. Naputol ang masayang pagbabalik tanaw ng dalaga nang marinig niya ang pag-alulong ng aso. Ngayon lang siya muling nakarinig ng ganito. Sa Maynila, ang ingay na nililikha ng aso ay karaniwang tahol lamang. Napahinto ang dalaga sa kanyang paglalakad. Biglang tumahimik ang paligid. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad pero may narinig ulit siya
pagaspas ng pakpak. Pero kung ibon ito, bakit parang malapad at malaki ang mga pakpak? Pilit inaninag ng babae kung saan nanggagaling ang pagaspas ng pakpak. Natatakpan ng mga dahon sa puno ang liwanag ng buwan. Pero ramdam ng dalaga na nasa taas ang lumilipad na yon. Nagsimula na siyang kabahan. Napaantanda ang dalaga. Pilit niyang tinanaw kung gaano pa kalayo ang lalakari niya. Nang mga oras na yon ay kinakabahan na siya. Binilisan niya ang paglalakad. Para namang minalas ang dalaga dahil kung kailan nakakaramdam siya ng panganib, saka naman lumamlam ang liwanag na nagmumula sa buwan. Dito lalong lumakas ang pagaspas ng mga pakpak nung nilalang na sumusunod sa kanya. Lalong binilisan ng dalaga ang paglalakad niya. Sa takot niya, nabitiwan niya na ang isang supot ng pasalubong para sa lola niya. Biglang tumigil ang pagaspas ng malalaking pakpak. Napahinto ang dalaga. May nakatayong lalaki sa harap niya. Ginagabi ka yata, babae. Huwag kang matakot. Magiging mabilis lang ito. Ops! Tatakbo ka. Saan ka pupunta? Saan ka magkukubli? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong maramdaman pa ang takot. Halika rito! Hinablot ng mahiwagang lalaki ang dalaga. Agad niyang dinukot ang puso nito. Hindi na nakasigaw ang dalaga. Hindi niya na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi na rin matutupad ang muli sana nilang pagkikita ng kanyang lola. Nakuha ni Leon ang kailangan niya sa dalaga at higit pa sa kailangan niya ang kanyang kinuha. Masaya siyang umuwi kay Ibiang. Alam niyang matutuwa ito sa mga sariwang lamang loob na matagal nang kinasasabikan ng kanyang asawa. Muling lumabas sa likod niya ang dalawang malapad na pakpak. Lumipad si Leon pabalik sa kanilang bahay. Matagal na panahon mula noong huli siyang pumaslang. Pinilit nilang mamuhay ng normal. Gusto ni Ibiang na lumaki ang anak nilang si Nena ng normal, na walang nalalaman tungkol sa kung sino ba talaga silang mag-asawa. Ginawa nila ang lahat para protektahan si Nena. Nangako sila sa isa't isa na hindi matutulad sa kanila si Nena. Natanaw na ni Leon ang bahay nila. Tulad ng usapan nila ni Ibiang, iiwan nitong bukas ang bintana sa kanilang kwarto para makaalis at makabalik siya na hindi namamalayan ng anak nila. Nakita na siya ni Ibiang. Naamoy na nito ang dala ni Leon na sariwang mga lamang loob. Alam ng asawa ni Leon na mabubusog siya sa gabing ito. Bata't-bata ang nakuha mo. Oo, Ibiang. Matagal na mula nung huli tayong pumaslang sa lugar na ito. Ako man ay nasasabik nang maamoy ko ang balat ng dalagang yon. Wala bang nakakita sa'yo, Leon? Wala, Ibiang. Mag-isa siyang naglalakad sa gitna ng gubat. Ilang taon din tayong nagtiis sa dugo at lamang loob ng mga hayop sa gubat. Kailangan natin yung gawin para kay Nena. Oo, tama ka. Hindi niya dapat malaman kung sino talaga tayo. Natatakot ka bang ikahiya niya tayo? Hindi, Leon. Ang ikinakatakot ko ay ang itakwil niya tayo. Hindi yun gagawin ni Nena. Hindi tayo nakakasiguro. Mula nung sanggol si Nena, pinrotektahan natin siya laban sa mga kalahi natin. Iniwan natin ang ating mga kalahi para makapabuhay ng normal si Nena. At hindi dapat masira ang plano natin yon. Hindi matutulad sa atin si Nena, Ibiang. Leon, ang inaalala ko lang,
Paano kung matuto na siyang magmahal? Lalong mabuti. Mapapalayo siya sa ating lahi kung magmamahal siya ng normal na tao. Hindi. Hindi ko yata matatanggap kung magyari yan. Dahil paniguradong ilalayo siya sa atin ng lalaking mamahalin niya. Nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng kwarto, sina Leon at Ibyang. Ibyang, tapusin mo na ang pagkain mo. May narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto. Baka nagising si Nena. Titignan ko. Hindi niya dapat marinig ang pag-uusap natin. Lumabas ng kwarto si Leon. Walang tao sa labas ng kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ng anak nila na si Nena. Binuksan niya ang pinto at sinilip si Nena. Mahimbing na itong natutulog. Walang malay sa totoong pagkatao ng mga magulang niya. Minabuti ni Leon na magpahinga na rin. Marahil ang kaluskos ay nilikha lamang ng malakas na hangin mula sa bukas nilang bintana sa kwarto. Bumalik si Leon sa kwarto nila ng asawa niyang si Ibyang. Sinaluhan niya ang misis sa pagkain ng mga lamang loob mula sa pinaslang niyang dalaga. Matatagalan ulit bago sila makatikim ng sariwang pagkain. Pagkatapos ng nangyari sa dalaga sa gubat, payapang nakatulog ang mga taga-baryo ng gabing yon. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit wala pa ring nakadiskubri sa katawan ng pinaslang na dalaga. Nagbalik sa pagtatanim ang mag-asawang Leon at Ibyang. Si Nena naman ay katukatulong nila sa pag-aani ng gulay. Lingid sa mag-asawa, may napupusuan na nga talaga si Nena. Tagaroon din sa kanilang baryo. Ang sobrang gulay na naani, sa halip dalhin ni Nena sa palengke, palihim niyang inilagay sa basket. Dadalhin niya ang mga ito kay Jaime, at para hindi siya mahalata ng magulang, sa gubat siya dadaan. Malayo na ang nilalakad ni Nena nang mapansin niyang may pinagkakaguluhan ang mga uwak. Nagmamadali niyang nilapitan ang mga uwak, ni hindi siya napansin ng mga ito. Hanggang sa nakalapit na si Nena, patuloy pa rin ang mga ito sa pagtuka sa katawan ng kanilang biktima. Huli na nang makita ni Nena na ang tinutuka ng mga uwak ay isang katawan. Katawan ng kaawa-awang tao. Halos masuka si Nena sa kanyang nasaksihan. Diyos ko! Sino ang taong yun? Wala na siyang mukha. Nakakapangilabot. Kailangan masabi ko kay Jaime tungkol dito. Kailangan malaman ng mga taga-barangay na may namatay rito sa gubat. At ngayon ay pinagpipiestahan ng mga uwak. Nagmadali si Nena sa paglalakad. Gusto niyang makalayo kagad sa pinagpipiestahan ng mga uwak na bangkay. Noon lang siya nakakita ng bangkay. Hindi ito mawala sa kanyang gunita. Nakakapangilabot, nakakatakot. Halos maubos ang hininga ni Nena sa sabay na pagtakbo at paglalakad ng mabilis. Nang marating niya ang barangay hall kung saan nagtatrabaho si Jaime, putlang-putla na siya nang dahil sa takot. Oh, bakit ka kasi tumatakbo? Jaime! Yung patay! May patay sa gubat, Jaime! Patay na hayop? Karaniwan na yan sa gubat. Hindi ka dapat natakot. Hindi, Jaime. Tao! Tao, Jaime! Tao ang nakita ko! Ano ka mo? Patay na tao? Oo! Pinagpipiestahan ng mga uwak. Diyos ko, sino kaya yon? Namukaan mo ba? Hindi, Jaime. Wala na siyang mukha. Ang katawan niya, halos buto na lang ang natira. Nakita kong tinutuka pa ng mga uwak ang kanyang mukha. Nena, maupo ka muna rito. Halika. Akin na nga yan dala-dala mo. Para sa ito, Jaime.
Para sa ng nanay mo, si Aling Edna. Saan galing to? Sa taniman namin. Sobra yan sa naani. Huwag mong tatanggihan. Para sa inyo talaga yan. Pero Nena, hindi mo to dapat ginawa. Baka magalit sa'yo ang nanay at tatay mo eh. Hindi nila alam na dinala ko rito ang sobrang ani. Pero bakit? Jaime, para sa iyo. Hindi ka ba natutuwa? Salamat, Nena. Pero ayoko nang uulitin mo pa to, ha? Bakit naman? Ayokong isipin ng mga tao na may relasyon tayo eh. Sa akin okay lang. Sana, ganun din sa'yo. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Halika. Puntahan muna natin si Kapitan. Kailangan malaman yan tungkol sa pinaslang na tao na natagpuan mo sa gubat. Halika na! Gusto ni Nena si Jaime, pero nahahalata niyang iniiwasan siya ng binata. Alam niyang walang nobya si Jaime, pero nakikita rin niyang mas madalas nitong sinasamahan si Dalia sa mga gawain sa bukid. Kababata ni Nena, si Dalia. Matalik pa niya itong kaibigan. Pero sa isip ni Nena, hindi siya papayag na maging karibal niya ito sa puso ng binatang si Jaime. Inihatid siya ni Jaime pabalik sa kanilang bahay, pero wala itong kibo sa buong panahong naglalakad sila. Ayaw isipin ni Nena na napilitan lang ang binata na ihatid siya nito. Siguro iniisip ni Jaime ang pinaslang na tao sa gubat. Siguro ayun nga. Kaya si Nena ang naunang nag-isip ng mapag-uusapan. Jaime? Hindi kaya aswang ang pumatay dun sa nakita kong tao sa gubat? Nena naman, hindi totoo ang mga aswang. Kwentong kutsero lang ang mga yun. Hindi mo dapat pinagtatawanan ng mga kwento ng matatanda. Pero yun lang talaga yun eh. Kwento ng matatanda. Walang katotohanan. Panakot lang sa bata. Pero yung taong pinaslang sa gubat, wala na siyang lamang loob. At... grabe, sa tuwing may isip ko, nasusuka ako. Kinikilabutan ako, Jaime. Kasi, kinain na ng mga uwak ang katawan ng tao. Ilang araw na siguro yun sa gubat. Kaya yun nga, naghahanda na sila. Pupunta na nila Kapitan. Kasama niya yung mga tanod niya tsaka ibang kagawad. Inireport na rin namin kanina sa pulisya. Jaime, hindi ka ba natatakot? O kaya kinakabahan man lang? Paano kung may gumagala ng ang aswang dito sa atin? Ngayon lang nangyari ang ganito sa baryo natin. Malamang biktima siya ng pang-hold up at pagkatapos pinaslang. Dahil sa gitna ng gubat nangyari ang lahat. Kaya yun, naunang makadiskubre sa bangkay ang mga uwak hanggang aksidenteng nadaanan mo. Yun lang yun, Nena. Huwag ka masyadong mag-isip. Pero yun nga, hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot, Nena? Ang kailangan lang ay mag-ingat tayo, Nena. Ikaw rin. Huwag ka nang lalabas kapag gabi na. Ang simpleng paalalang yun ni Jaime. Binigyan ng halaga ni Nena. Pakiramdam niya, tumaba ang puso niya. Kahit papano, naramdaman niyang may malasakit sa kanya si Jaime. Kung sana lang, magtatapat na ito ng pag-ibig sa kanya. Lalo sanang liligaya si Nena. Pero kailangan maghintay siya. Kailangan matiyak niya na hindi niya magiging karibal si Dalia sa pagmamahal ni Jaime. Nang gabing yun, dinala na sa pinakamalapit na punerarya ang natagpo ang bangkay sa gubat. Walang mapagkakilanlan dito, kaya't hindi alam ng taga-punerarya kung sino ang mga kamag-anak nito. Kinabukasan, maagang dumaan si Dalia sa bahay nila Nena. Niyaya niya ang kababata na manood ng sine. Pumayag naman si Nena. Tinapos niya ang mga gawaing bahay na nakatoka sa kanya at saka siya nagpaalam sa mga magulang. Tay, lalabas po ako mamaya. Saan ka naman pupunta, Nena? Manonood po ng sini sa bayan si Dalia. Isasama niya raw po ako. Kailangan mo ba talagang sumama? Nay, magkababata po kami ni Dalia.
Siya lang naman na malapit kong kaibigan. Pero nakapagtatakang tuwing sasama po ako sa kanya, palagi pa rin kayo maraming tanong. Ayaw lang naming mapahamak ka. Bakit naman po ako mapapahamak, Tay? Tungkol po ba ito sa pinaslang na tao na nakita ko sa gubat? Ganun ho ba? Hindi mo yun dapat nakita. At kung maaari, Nena, huwag ka na ulit dadaan sa gubat. Nag-shortcut lang naman po ako papuntang barangay hall. Kahit na ano pa ang dahilan mo, huwag ka na ulit dadaan doon sa gubat. Kaya ko naman pong protektahan ang sarili ko eh. Lagi ko pong dala ang binigay niyo sa akin 29. Nena, ayaw naming mapahamak ka ng tatay mo. Kung ganun ho ba eh, hindi niyo ako papayagan. Papayagan kita sumama kay Dahlia sa sine. Pero huwag kayong magpagabi. Opo, salamat po, Tay. Siguraduhin mo lang na bago lumubog ang araw, narito ka na ulit sa bahay. Kaibigan pa rin ang turing ni Nena sa kababata niyang si Dahlia. Gusto niya pa rin magtiwala rito. Masaya pa rin siya kapag kasama niya ito. Inulit pa nila ang panunood nila ng pelikula. Kahit nakakatakot ang palabas, panay ang tawa ng dalawang dalaga. At dahil maaga silang nakauwi, niyaya ni Dahlia si Nena para dumaan muna sa bahay nila. Dito, may kinuha si Dahlia sa lalagyan ng mga damit niya. Sabik niya itong ipinakita kay Nena. Nakaramdam ng bara sa lalamunan si Nena. Parang hindi siya makahinga. Nakita niyang love letter ang hawak ni Dahlia. Agad niyang nabasa na galing ito kay Jaime. Gusto mong basahin ko ang love letter? Pero nakita ko na. Galing kay Jaime ang sulat na yan. Sige na, huwag mo nang iabot sa akin. Huwag ka na magtampo. Naiintindihan ko, tiwala ka sa akin. Dahil mag-best friend tayo. Pero kung babasahin ko pa yan, baka maabutan tayo ng nanay mo. O kaya ng Kuya Edong mo. Hindi ba? Bawal ka pang magpaligaw. Mabilis na tumango si Dahlia. Sabay nagtanong kay Nena. Sabi ni Dahlia, bakit ayaw mong basahin ang love letter ni Jaime? Ayaw mo ba siya para sa akin? Sa tingin ko, bagay kami. Ano ba sa palagay mo, Nena? Tinitigan ni Nena ang kaibigan. Bago niya ito sinagot. Dahlia, hindi si Jaime ang lalaking nababagay sa'yo. Sa ganda mong yan, maaari ka makapangasawa ng anak ng mayor o kaya isang dayuhan. Bakit ka magtsatsaga sa isang taga-bukid lang na katulad natin? Sumagot naman si Dahlia. Ang sabi nito, hindi natuturuan ng puso kung sino ang mamahalin. Pusa itong tumitibok sa taong pinili nito at ang pinipili ng puso niya ay si Jaime. Nang sandaling yon, gustong sampalin ni Nena ang kababata. Gusto niyang isigaw sa kaibigan na sa kanya lang si Jaime. Para sa kanya si Jaime. Pero pinilit ni Nena na kumalma. Pilit niyang pinaliwanagan si Dahlia. Dahlia, kapag ang anak ni Mayor o kaya isang dayuhan ang iyong napangasawa, gaganda panigurado ang buhay mo. Aangat ang buhay mo. Makakaalis ka rito sa baryo. Makakarating ka sa iba't ibang lugar. Ayaw mo ba lumayo rito? Katulad niyan, may namatay sa gubat, di ba? Sinabi ko nga kay Jaime, baka may aswang dito sa baryo natin. Paano kung doon ka pa mapahamak, di ba? Natakot si Dahlia sa sinabi ni Nena tungkol sa aswang. Naniniwala si Dahlia sa sinasabi ng matatanda. Naniniwala siya tungkol sa aswang. Pero sabi niya kay Nena, alam niyang kaya siyang ipagtanggol ni Jaime kung totoo ngang may aswang sa kanilang baryo. Lalong nakadama ng galit si Nena para sa kanyang kaibigan. Talagang buo ang loob ni Dahlia na si Jaime ang binata para sa kanya. Pero hindi ito kayang tanggapin ni Nena. Hindi siya papayag na ang sarili niyang kaibigan
ang taong itinuring niya na para niyang kapatid, ito pa mismo ang makakaagaw niya sa pagmamahal ng pinakamamahal niyang binata na si Jaime. Nang mga sandaling yon, galit at lungkot ang nararamdaman ni Nena. Nagpaalam na siya sa matalik niyang kaibigang si Dahlia. Kunwari ay sumakit ang ulo niya at mas mabuti nang sa bahay na siya magpahinga. Hindi niya binasa ang love letter ni Jaime para sa kaibigan. Alam niyang lalo lang siyang masasaktan. Pero hindi maunawaan ni Nena bakit si Dahlia ang gusto ni Jaime. Matagal na siyang nagpaparamdam ng pag-ibig sa binata. Bakit si Dahlia ang sinulatan nito? Bakit hindi siya? Hanggang sa nakauwi si Nena, yun ang laman ng kanyang isipan. At dahil teenager pa lang siya, may damdamin na siya para kay Jaime. Magdabag niyang inisip ang tungkol sa love letter nito para kay Dahlia. At ang sinabi ni Dahlia na gusto niya rin si Jaime. Parang sasabog ang dibdib ni Nena ng mga sandaling yon. Hindi niya kayang tanggapin na kay Dahlia mapupunta si Jaime. Kinabukasan, matapos magluto ng almusal, bumaba ng bahay si Nena. Kahit paano, hindi niya na masyadong iniisip ang nakitang bangkay sa gubat. Okupado ang isip niya ng tungkol kay Dahlia at Jaime. Nasasaktan talaga siya, pero hindi alam ni Nena ang dapat na gawin. Hindi niya napansing nilapitan na siya ng nanay niya na si Ibyang. Napansin ko na sobra yatang lungkot mo, Nena. Sabihin mo nga sa akin, anak. Paano kita matutulungan? Nay, masama po bang magmahal? Magagalit ka ba kung sasabihin kong may nagugustuhan na akong lalaki? Hindi, anak. Bakit naman ako magagalit? Pero kung umiibig ka, dapat masaya ka. Hindi ganyan. Malungkot at umiiyak. May karibal ako, Nay. May karibal ako sa puso ng lalaking gusto ko. Yun ang hindi ko matanggap. Hindi mo yan dapat ikalungkot, Nena. Pero, Nay, maaari siyang piliin ang nagugustuhan ko. At ayoko po yung mangyari. Hinding-hindi. Sino sinasabi mong karibal? Si Dahlia po, Inay. Ano ka mo? Ang kababata at kaibigan mo? Opo, siya nga po. Si Dahlia. Hay, anak. Huwag kang malungkot. May magagawa tayo para mawala sa landas mo si Dahlia. Totoo po, Inay. Hindi ako papayag na magkaroon ng hadlang ang kaligayahan mo, Nena. Pero paano po, Nay? Ano pong gagawin ko? Ipaubaya mo sa akin ang lahat, anak. Pero teka, pwede po bang malaman kung ano po yun? Malalaman mo rin, Nena. Malalaman mo rin. Hindi ba naikwento mo sa akin na ang paboritong ulam ni Dahlia ay atay ng baboy? Opo, tama po kayo. Atay nga po ng baboy. Adobo raw po o kaya liver steak. Paborito niya talaga yun, Nay. Kung ganon, alam ko na ang dapat natin gawin. Imbitahan mo siya bukas ng gabi, anak. Dito natin siya pakakainin ng hapunan. Kahit paano, nakaramdam ng pag-asa si Nena. Hindi man niya alam kung ano ba talaga ang pinaplano ng nanay niya. Napanatag na ang loob niya. Bago dumilim, pinuntahan niya ang kaibigang si Dahlia para sabihin dito na ipagluluto siya ni Aling Ibyang ng paborito niyang ulam at nakiusap si Nena na huwag tatanggi at baka magtampo ang nanay niya. Nangako si Dahlia na darating para tikman ang iluluto para sa kanya ni Aling Ibyang. Duda ang kapatid ni Dahlia
sa pag-iimbita ni Nena. Tinanong niya si Dahlia kung ano ang okasyon at bakit siya ipagluluto ng hapunan ng nanay ni Nena. Pero para kay Dahlia, walang nakapagtataka sa imbitasyon ni Aling Ibiang. Dati namang mabait sa kanya ang mga magulang ni Nena, kaya't sinabi niya sa kuya niya na huwag itong mag-alala at baka mag-uwi pa siya ng ulam kung may sosobra. Samantala, ipinaalam ni Ibiang kay Leon ang nangyari kay Nena at ang plano niyang ipagluto si Dahlia ng atay. Nag-iimbestiga pa sila. Sa lapas lang sa kagubatan, Ibiang. Hindi pa tayo pwedeng gumala sa gabi. Pwede, Leon. Pero hindi dito sa baryo natin. Pwede tayong humanap ng biktima sa ibang lugar. Doon sa walang nakakakilala sa atin. At doon sa lugar na walang makakapansin kung may papaslangin tayo. Oo nga, Ibiang. Meron akong alam na lugar. Tatawid tayo na mahabang tulay. Sabay nating liliparin ang lugar na yon. Mas bata ang mabibiktima natin. Mas sariwa ang maihahain natin kay Dahlia. Siguraduhin mo lang na hindi titikim si Nena. Hindi pa napapanahon, Ibiang. Madali na yon. Si Dahlia muna ang kailangan kong asikasuhin. Ayokong nasasaktan ang kalooban ni Nena. At si Dahlia, nagiging hadlang siya sa kaligayahan ng anak nating si Nena. Nang gabing yon, dalawa silang lumabas ng asawa niyang si Ibiang. Malayo ang kanilang nilipad. Siniguro nilang bata at sariwa ang makukuha nilang biktima. Siniguro nilang hindi mapapabalita ang pagpaslang na gagawin nila sa kanilang lugar upang patuloy silang makagala sa gabi at mabusog ang talagang hinahanap ng kanilang tiyan. Sisiguruhin din ni Ibiang na ang ihahaing hapunan para sa kanilang bisita ay magugustuhan at mangyayari ang inaasahan nilang kahihinatnan. Pagkatapos na ito ay matikman ni Dahlia. Wow! Naaamoy ko ng niluluto ni nanay. Para lang kay Dahlia ang niluluto ng nanay mo. Pero pwede po ba akong tumikim? Hindi, Nena. Hindi pa napapanahon. Ano po? Hindi pa napapanahon? Teka, hindi ko po maintindihan, Tay. Ang niluluto ng nanay mo ay espesyal. Para kay Dahlia lamang. Pero anak niyo po ko. Dapat po mas espesyal ako. Gusto mong mawala sa landas mo si Dahlia, hindi ba? Opo. Sinabi ko nga po yan kay nanay. Pero bakit ipinagluluto niyo pa siya? At ni ayaw niyong ipatikim sa akin ang niluluto niya? Dahil nga para lang yung kay Dahlia, anak. Teka, Tay. Lalasunin niyo po si Dahlia? Hindi. Bakit naman namin siya lalasunin? Kung gano'n, bakit niyo po inimbita siya sa hapunan mamaya? At ngayon, abala si nanay. Nagluluto na masarap para kay Dahlia. Para mawala siya sa iyong landas. Lalo ko pong hindi maintindihan eh. Maiintindihan mo din, Nena, kapag nangyari na. Sige na, anak. Tapusin mo ng pagpili ng mga gulay na pwede natin dalhin sa palengke at maibenta. Mamayang gabi, sunduin mo si Dahlia sa kanila para matikman niya ang espesyal na inihanda natin para sa kanya. At sinisiguro ko sa iyo, anak, hindi mo na siya magiging karibal kay Jaime. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ang umaga ay naging hapon at ngayon lumalatag na ang dilim. Isa na namang panibagong gabi ang dumating sa baryo. Sinundo ni Nena ang kaibigan niyang si Dahlia at agad naman itong sumama sa kaibigan niya. Sabik ng matikman ang niluto ni Aling Ibiang para sa kanya. Walang duda na malapit talaga sa isa't isa ang magkaibigang Nena at Dahlia. Pero hindi alam ni Dahlia na may masamang plano ang buong mag-anak sa kanya. Halika! Halika, Dahlia, maupo ka. Espesyal ang pagkakaluto ko sa atay.
Dinamihan ni Ibiyang ang sarsa. Huwag mo nang itanong kung saan gawa ang sarsa. Pag natikman mo, tiyak sasabihin mong ganito pala ang lasa ng langit. Halika maupo ka na. Oh, huwag mo nang tignan si Nena. Mamaya natitikim si Nena. Para talaga sa iyo ang hapunan. Sige na, kumain ka na. Mauna ka at saka na kami kakain. Sabik na sumubo si Dahlia. Totoong masarap ang nilutong atay. Ang hindi niya alam, hindi ito atay ng hayop. Nagpatuloy sa pagkain si Dahlia. Pero nagtaka siya, bakit siya lang ang pinapakain ng mag-asawang Leon at Ibiang. Ilang beses niyang inalok si Nena, pero ang laging sagot ng dalaga sa kanya, Mamaya na ako, Dahlia. Gusto ko si nanay at tatay. Mabusog ka muna. Sige, kumain ka lang. pero pinilit siya ni Dahlia. Katwiran nito, kailangan tikman niya ang luto ng nanay niya dahil totoong malinamnam ito. Takam na takam rin si Nena. Kukuha na sana siya para tumikim. Pero pinigil siya ni Aling Ibiang. Wag anak. Para yan kay Dahlia. Nagtaka si Dahlia, pero tuloy pa rin ang pagkain niya. Malapit nang maubos ang laman ng plato niya. Naglagay ulit ng panibagong mangkok ng atay si Manang Ibiang para patuloy na kumain si Dahlia. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumayag na hindi na siya saluhan ni Nena. Masarap ba talaga, Dahlia? Tanong ni Nena at agad na sumagot si Dahlia. Sabi niya, sobrang sarap, lalo na ang sarsa. Nagkatinginan sina Leon at Ibiang. Napangiti sila na halos abot tenga. Ang sarsa ay hinaluan ni Aling Ibiang ng dugo. Dugo mula sa huli nilang pinaslang na biktima. Ang biktima na pinagmulan din ng atay na ngayon ay kinakain ni Dahlia at halos nga maubos na. Ipinagsali ni Nena ng tubig si Dahlia. Sa kaloob-looban ni Nena, may inis siyang nararamdaman dahil karibal niya ito kay Jaime. Pero bakit ngayon pinagsisilbihan pa niya at ipinagluto pa ng nanay niya? Pero wala siyang magawa kundi magtiwala at maniwala sa tatay niya. Sinabi nito sa kanya ng nakaraang gabi na sa hapunan na ito, mawawala si Dahlia sa kanyang landas. Hindi na ito magiging hadlang para mapasa kanya si Jaime. Napadighay sa kabusugan si Dahlia. Muli, pinilit niya si Nena na tumikim sa atay na niluto ng nanay nito. Pilit na umawat si Aling Ibiang. Ganon din si Mang Leon. Hindi dapat tumikim si Nena dahil hindi pa panahon para sa kanya. Pero bago pa sila makakilos, umupo si Nena sa tabi ni Dahlia at kumagat sa atay na pilit isinusubo ni Dahlia sa kanya. Huli na para maawat nila ang anak. Napatitig na lang ang mag-asawa kay Nena. Takot, tuwa, pangamba. Yun ang naramdaman ni Leon at Ibiang. Yun ang tumatakbo sa isip nila. Pero ngayon, kitang-kita nila na sarap din si Nena sa pagkain ng atay. Hindi na nila maiiwasan ang pwedeng mangyari. Wow! Masarap pa lang talaga! Nakita mo na, Dahlia? Ganyang kakalaga sa mga magulang ko. Ngayon lang sila nagluto ng ganito at ayaw pa nilang ipatikim sa akin, di ba? Kung hindi mo ako pinilit na tikman tong atay, hindi ko malalamang napakasarap pala ng luto ni nanay. Mabutit na gustuhan niyong magkaibigan. Inaasahan naming lalong lalalim ang inyong pagkakaibigan. Oo nga naman. Nena, Dahlia. Nay, ituro mo sa akin kung paano magluto ng ganito kasarap na atay, ha? Sige. Isang araw. Oo, Nena. Ituturo ko yan sa'yo. Sumabat si Dahlia at nakiusap na sana ituro rin sa kanya ni Manang Ibiang
ang paraan ng pagluluto nito. Talagang paborito niya ang atay. Oo naman, Dahlia. Kung gusto nyo, sabay ko pa kayong tuturuan nitong si Nena. Hindi na nakayanan pa ni Mang Leon ang nakikita. Ang atay ay para lamang talaga kay Dahlia. May epekto ito na babago sa pagkatao ni Dahlia. Ngunit dahil tumikim na rin si Nena at sinaluhan ng kaibigan at karibal niya, nag-alala si Mang Leon. Baka hindi kayanin ni Nena ang magiging epekto nito sa katawan niya. Hinayaan niyang si Manang Ibyang na lamang ang magbantay kina Nena at Dahlia. Hindi nagtagal, naubos ng magkaibigan ang pagkain. Alam ni Ibyang na hindi magtatagal, tatalab na sa katawan ni Dahlia ang kinain niya. Nag-alok siyang ihatid na ito pauwi, pero bigla silang nakarinig ng katok. Tinignan ni Mang Leon kung sino ang kumakatok. Nasa labas ang kuya ni Dahlia. Sinusundo na kaibigan mo. Naku, paano yan, Dahlia? Magkita na lang ulit tayo bukas. Bakit napahawak ka sa tiyan mo, Dahlia? Naku po, naimpatso yata sa sobrang kabusugan. Oh, napangiti ka na ulit, Dahlia. Tama yan, Dahlia. Nabigla lang ang tiyan mo. Matatagtag din ang kinain mo sa paglalakad nyo pauwi. Tama. Huwag mong masyadong isipin ang nararamdaman mo. Nabigla lang ang tiyan mo sa sobrang kabusugan. Ang takaw mo kasi. O siya, ihatid ko na po si Dahlia sa may pinto. O sige, mabuti pa nga. Pasensya na lang, Dahlia. Wala na akong maibabalot para maiuwi mo sa inyo. Naku, Nay, nagdire-diretso na siya. Hindi na siya lumingon. Masama yata talaga ang pakiramdam. Nena, mamaya, lalong hindi niya maipapaliwanag ang kanyang mararamdaman. Habang sa daan, panay ang kwento ni Dahlia sa Kuya Edong niya dahil sa kakaibang linamnam ng atay na niluto para sa kanya ni Aling Ibyang. Hindi na nila namalayan na naroon na sila sa bahay nila. Naglinis ng katawan si Dahlia at nagbihis at pumunta na ito sa kwarto niya. Hindi siya dalawin ng antok. May kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Hindi niya ito maipaliwanag. Samantala, sa bahay naman ni Leon at Ibyang, panay naman ang tanong ni Nena sa kanyang ina. Nay, ano po mangyayari kay Dahlia pagkatapos nito? Malalaman mo rin, ngayong gabi mismo, may mangyayari sa kanya. At sa'yo rin, Nena. Ho? Sa akin? Bakit po pati ako? Dahil tumikim ka ng hindi mo dapat tikman. Ano pong ibig niyo sabihin, Tatay? Ang atay na yon ay hindi karaniwang atay. Ha? Bakit hindi po karaniwan? Ang atay na yun, anak, kinakain lang ng mga aswang. Hindi po totoo, mga aswang. Bakit ko ba ipipilit sa'yo ang ayaw mong paniwalaan? Pero hindi po totoo ang aswang, Tay. Kwento lang po yun ng matatanda. At wala naman talagang nakakita pa ng aswang. Pwes, makakakita ka na. Ngayong gabi. Paano niyo po natitiyak yan, Tay? Nena, dahil ikaw mismo ang magiging aswang. Hindi nakasagot si Nena. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Tinignan niya ang kanyang ina. Hindi ito tumutol sa sinabi ni Leon. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ama. Nakita niya ang talim sa tingin nito. Umislap ang mata nito na parang sinasabi sa kanya na magiging aswang din siya. Biglang nagbalik sa alaala ni Nena ang bangkay na nakita niya sa gubat. Ang pinagkakaguluhan ng mga uwak. Wakwak ang tiyan nito at wala ng muka. Nakadama ng takot si Nena, ang magulang na iginalang niya at minahal. Parehong aswang. At kung magiging aswang din siya, ang karibal niyang si Dahlia, magiging aswang din. Kaya pala ganun na lamang ang pagpigil sa kanya
ng magulang niya. Hanggat maaari, ayaw nilang tumikim siya ng atay na kinakain ni Dahlia. Pero nangyari na ang lahat. At ngayon, habang nakatayo siya at nakatitig sa kanyang ama at ina, gusto niyang sumbatan ang mga ito kung bakit inilihim sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa lahi nila. Gustong magtanong ni Nena. Gusto niyang malaman ang tunay nilang pinagmulan. Ngunit bago pa makapagsalita si Nena, nagsimula ng magbago ang kanyang pakiramdam. Kumikirot ang buo niyang katawan. Ramdam niya hanggang sa muka ang hindi maipaliwanag na sakit hanggang sa kanyang mga panga at bibig. Inay! Aray! Ano po nangyayari sa akin? Sumasakit ang buo kong katawan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang bibig ko naninigas. Aray! Ito ang sinasabi ko kanina, Nena. Kaya ayokong tumikim ka ng atay. Mamamatay na ba ako? Tay! Ayoko pong mamatay. Hindi, Nena. Ito na ang simula ng pagiging kaisa mo sa amin. Na magiging aswang na rin ako. Ganun ho ba? Oo, Nena. Hindi pa sana dapat eh. May takdang oras pa para dito. Pero ang pagsalo mo sa pagkain ni Dahlia, ito ang ibinunga. Ang bewang ko. Hindi ako makahinga. Parang iniipit. Ibig sabihin, malapit na, Nena. Tay! Nay! Nagkaroon ako ng mga pangil. Para sa pagpaslag yan, anak. Nay! Nagkaroon ako ng mahabang kuko. Para sa pagdagit ang mga yan, anak. Malapit na. Nay! May tumubong pakpak sa likod ko. At hihiwalay ka na, anak. Umiwalay ang katawan ko sa aking bewang. Tay! Nay! Gawin mo ang kailangan mong gawin. Humanap ka ng papaslangin. Siguruhin mo lang, Nena, na walang makakakita sa'yo. Isa na po akong ganap na aswang. Isa na akong ganap na aswang. At naging ganap na aswang nga si Nena. Lumipad siya. Ramdam ang uhaw sa sariwang dugo. Gusto niyang labanan ang kasamaang ngayon ay naghahari sa pagkatao niya. Pero hindi na nga pala siya tao. Isa na siyang halimaw. Isa na siyang aswang. Hindi na siya matatawag na tao lamang. Habang lumilipad si Nena at naghahanap ng papaslangin niya, sumagi sa isip niya si Jaime. Paano na lang kapag nalaman ni Jaime kung sino siya at kung ano siya? Lalong mapapalayo ang loob ni Jaime sa kanya. At kapag nalaman nitong siya ay isang aswang, baka ito pa nga ang pumatay sa kanya. Hindi dapat malaman ni Jaime na siya at ang kanyang mga magulang ay mga aswang. Lumipad pa ng malayo si Nena. Naghahanap siya ng biktima, malayo sa kanilang lugar. Hindi dapat malaman ni Jaime ang lihim ng kanyang pamilya. Samantala, ang naramdaman at naranasan ni Nena, siya ring nararanasan ngayon ni Dahlia. Nag-iisa na ito sa kanyang kwarto, pero binalot ng matinding kirot ang buo niyang katawan. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang kuya Edong, pero walang salitang makalabas sa kanyang bibig. Naninigas ang kanyang mga panga. Parang may kapangyarihang gustong kumawala sa buo niyang pagkatao. Sobrang sakit, sobrang kirot. Pakiramdam ni Dahlia, mamamatay na siya hanggang humupa ang sakit na nararamdaman niya. Naigalaw niya na ang kanyang panga at bibig. Sabay ang pagtubo ng mga pangil sa bibig niya. Naramdaman ni Dahlia na humaba ang mga kuko niya sa kamay. Naging matulis ang mga kuko niya. Maya-maya pa, may pakpak na ring kumakampay sa kanyang likod. Bigla siyang hindi makahinga. Parang iniipit ang kanyang bewang. Pakiramdam niya, mapuputol ito
At nangyari na nga ang iniisip ni Dahlia. Humiwalay ang katawan niya sa kanyang bewang. Nakalilipad na siya tulad ng isang aswang. Pero saan siya pupunta? Uhaw na uhaw ang pakiramdam ni Dahlia. Gusto niyang uminom, pero hindi siya nauuhaw sa tubig. Iba ang kinauuhawan ni Dahlia at kailangan makahanap siya nito ngayong gabi. Nagsimulang lumipad si Dahlia. Nagtataka siya kung bakit naging ibang nilalang siya. Nagkaroon siya ng pakpak, mga pangil, at ngayon may kinauuhawan siya na hindi niya maipaliwanag. Iba na siyang nilalang ngayon, pero malinaw sa kanyang isipan. Nangyari ito pagkatapos siyang pakainin ni Aling Ibyang ng atay. Kung ganon, si Aling Ibyang at Mang Leon, pati na si Nena, sila ba ay mga katulad ko rin? Yan ang tanong sa isip ni Dahlia. Hindi niya alam kung ano siya. Hindi pa siya nakakakita ng aswang. Hindi niya alam kung bakit nahati ang kanyang katawan. Ang tangi niya lamang nalalaman, kailangan niyang pumaslang para sa sariwang dugo at laman. Nagpatuloy sa paglipad si Dahlia hanggang may narinig siyang kampay ng mga pakpak. Mga pakpak na tulad rin ng kanyang pakpak. Malapad, malakas ang kampay at papalapit na sa kanya. Pareho silang kalahati lamang ng katawan ang lumilipad. At sa liwanag ng buwan, nakilala niya kung sino ang nakasalubong niya sa paglipad. Ako nga, Dahlia! At kung ako sa'yo, lumipad ka na sa ibang lugar! Nakita ni Dahlia na pareho sila ni Nena. Halimaw na ang itsura. Ngayon ay natitiyak na niya na kaya siya nagpalit anyo ay dahil sa ipinakain sa kanya ni Aling Ibyang. Gusto niyang magalit kay Nena, pero mas nangibabaw ang uhaw niya sa sariwang dugo. Kailangan niyang busugin muna ang uhaw na nararamdaman niya. At habang nagkakatitigan sila ni Nena, may narinig silang dalawang kabataang naghahabulan. Tama na! Umuwi na tayo! Ako naman ang habulin mo, dali! Nagsalita si Nena. Hindi siya makakapayag na maunahan sa dalawang kabataan. Aking sila! Umalis ka na rito, Dahlia! Pero nanindigan si Dahlia. Naaamoy niya ang sariwang balat ng dalawang kabataan. Hindi siya makakapayag na si Nena lamang ang umangkin sa dalawa. Umalis ka na, sabi! Akin ang dalawang naghahabulan na kabataan! Hindi ako papayag na makihati ka sa kanila! Hindi na sumagot si Dahlia. Kailangang kumilos siya bago siya maunahan ni Nena. Ang uhaw niya ay masidi. Hindi siya papayag na si Nena lamang ang makatikim ng dalawang kabataan. Lumipad pababa si Dahlia. Dinagit niya ang lalaking teenager. Inilipad niya ito ng mabilis. Hindi na nagawang sumigaw ng teenager. Naiwang nakatulala ang teenager na babae at ito naman ang sinakmal ni Nena. Hindi na niya hinintay na makita siya nito. Agad niyang sinakmal sa leeg ang babae, sabay dukot sa puso nito. Kailangan ko itong gawin para mabuhay ako! Isa na akong aswang! Isa na akong ganap na aswang! Patuloy na naging magkaribal sina Dahlia at Nena. Sa pagkakataong ito, hindi nagpatalo si Dahlia. Inilipad niya ang kanyang biktima upang hindi ito maagaw ni Nena. At si Nena naman, agad pinaslang ang kasama ng teenager na lalaki. Nang mabusog sila, magkahiwalay na bumalik sa kanya-kanyang bahay sina Dahlia at Nena. Narinig ni Dahlia ang pagsigaw ni Nena nang sabihin nitong isa na siyang ganap na aswang. Napagtanto ni Dahlia kung ano na siyang nilalang ngayon. Siya ay isa na ring aswang tulad ni Nena at palagi niya nang kailangang pumaslang para mabusog ang kakaiba niyang uhaw at gutom. Pero hindi ito dapat
malaman ni Jaime. Hindi siya papayag na mawala sa kanya si Jaime. Mahal niya si Jaime, pero maaari siya nitong iwan kapag nalaman nitong isa na siyang aswang. At si Nena, ang pamilya ni Nena, sila ang dahilan kaya siya naging aswang. Naisip ni Dahlia, kailangan patayin ko sila para hindi malaman ni Jaime ang nangyari sa akin. Ang masama at nakapangingilabot na pagbabagong nangyari sa aking pagkatao. Samantala, bago makabalik sa bahay nila si Nena, lumabas si Mang Leon para siguruhing nagpalit anyo na si Dahlia. Nakita niya itong lumabas ng kwarto niya. Nakalahati na ang katawan. Nakatitiyak na siyang nagtagumpay ang plano ni Ibyang, kaya't bumalik na siya sa kanilang bahay. Pero habang sa daan, ay nakasalubong niya si Jaime. Bakit to nasa labas pa kayo? Gabi na. Medyo delikado ngayon at hindi pa nalulutas ang kaso nung natagpo ang bangkay sa gubat. Kaya ko naman protektahan ang sarili ko, Jaime. Ikaw ang mag-ingat. Ho? Bakit naman ho? Kasi wala kayatang armas na panlaban sakaling may umatake sa'yo. Meron naman po, Mang Leon. Ito pong arnis ko. Ako naman ay merong nakasukbit na itak, kaya wag mo akong alalahanin. Pero Mang Leon, hindi po natin alam kung sino po ang pumapatay sa biktima sa gubat. Naiintindihan ko. Bilang barangay tanod, rumuronda ka at nagpapaalala sa mga taga rito. Pero hindi naman natin talaga kilala ang lahat ng taga rito. Ano pong ibig niyong sabihin? Yun mismo, Jaime. Maaaring mukha silang tao, pero hindi pala. Ho? Teka, hindi ko ho kayo maintindihan eh. Sige na, bumalik ka na sa barangay hall. Salamat sa paalala mo sa akin. Pero pauwi na rin ako. Alam kong naghihintay na si Ibyang at si Nena. Mabilis na lumakad palayo si Mang Leon. Naiwan si Jaime na nakatayo pa rin sa tabi ng poste na pundido ang ilaw. Napaisip siya sa sinabi ng matanda. Inulit pa niya sa kanyang isip ang sinabi ni Mang Leon. Maaaring mukha silang tao pero hindi pala. Mahiwaga para sa kanya ang mga salitang yun. Ayaw niyang pag-isipan ng masama si Leon. Matagal niya nang kakilala ang matanda. Katunayan, kaibigan niya si Nena, ang anak nila, mula pagkabata. Kilala niya na si Leon at si Ibyang. Nasabi sa sarili ni Jaime na baka aswang ang tinutukoy ni Mang Leon. Yan ang madalas ikwento ng matatanda sa kanilang baryo. Ang aswang, mukhang tao sa araw, pero paglatag ng dilim, nahahati ang katawan at nagmumukhang halimaw. Pero ni minsan, hindi pa siya nakakita ng aswang, kaya hindi siya naniniwalang merong aswang. Nang sandaling yon, nakarinig si Jaime ng pagaspas ng pakpak. Nasa taas, pero hindi niya maaninag. Malamlam ang liwanag ng buwan. Pundido naman ang ilaw ng poste. Hindi niya maaninag kung saan galing ang pagaspas ng mga pakpak. Pero ramdam niyang malalaki ang pakpak na yon at mabilis itong dumaan palayo sa kanya. Kinilabutan si Jaime. Nagmadali na siyang bumalik sa barangay hall para mag-report sa kanilang barangay chairman. Si Dahlia ang dumaan sa kinatatayuan ni Jaime. Alam niyang si Jaime ang nakatayo sa tabi ng poste, kaya lalo niyang binilisan ang pagkampay ng mga pakpak para makauwi kagad siya. Ayaw niyang malaman ni Jaime na isa na siyang aswang. Kailangan planuhin ni Dahlia kung paano papatayin ang pamilya ni Nena. Pagod naman si Nena nang makabalik sa bahay nila. Pinagpahinga na siya ni Mang Leon at saka nito kinausap si Aling Ibyang. Hindi ito dapat nangyari. Si Dahlia lamang ang ilalagay natin sa ilalim ng sumpa. Nakita mo naman, ginawa ko ang lahat para mapigil ko si Nena na tumikim ng inihain ko kay Dahlia.
isa na ring aswang si Nena. At tuwing papastag siya, malalagay sa panganib ang ating anak. Hindi ko rin ito gusto, Leon. Pero ginawa ko ang lahat para mawala sa landas niya si Dahlia. Umibig na si Nena. At ngayon, nasaktan siya. Gusto ko mapasa kanya ang lalaking mahal niya. Yun din naman ang gusto ko, Ibiang. Pero ngayon, hindi na lang sila magkaribal ni Dahlia sa lalaking napupusuan nila. Magkaribal na rin sila bilang mga aswang. Ano ang gusto mong gawin ko? Inilagay ko na sa sumpa si Dahlia. Natitiyak ko, iiwasan na niya si Jaime dahil isa na siyang aswang. Pero sigurado rin ako, Ibiang, alam niya ng aswang na rin si Nena. Paano kung siya mismo ang magsuplong kay Nena sa mga taga rito? Paano kung mapatay si Nena dahil kay Dahlia? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang paslangin ko si Dahlia? Ngayon pang isa na rin siyang aswang. Mahihirapan tayong gawin yan. Kung ganon, anong gagawin natin, Leon? Nag-iisip ako, Ibiang. Ang kapakanan lamang ni Nena ang dapat nating unahin. Mula pagkabata niya, naikubli natin kung sino talaga tayong dalawa. Ngayong alam niya na tayo ay lahi ng mga aswang. Kailangan protektahan natin siya. Kailangan maunahan natin si Dahlia. Sakaling may pinaplano siyang masama laban sa ating pamilya. Kinabukasan, sumikat na naman ang panibagong araw. Maririnig ang mga huni ng ibon. Patunay na magiging maaraw sa buong maghapon. Magaan ang mga hakbang ni Jaime patungo sa barangay hall. Sa tanghali, balak niyang sumaglit sa bahay ni Dahlia. Aalamin niya kung ano ang sagot nito sa love letter na ibinigay niya rito. Malapit na sa barangay hall si Jaime nang may patakbong humingi ng tulong sa kanya. Humihingal ito, kaya't pinagpahinga niya. Binigyan pa nga niya ng tubig para ma-relax ito at sa kanya tinanong kung ano ang problema. Ano ho? Sa ilog may natagpo ang patay. Sige, sasama ako. Tignan natin para may report ko kagad kay Kapitan. Nagmamadaling tumakbo si Jaime at ang matandang lalaki na humingi ng tulong sa kanya. Pagdating nila sa ilog, nakita ni Jaime ang dalawang bangkay. Magkalayo ang mga ito. Ang teenager na lalaki ay nakahandusay sa isang malaking bato sa ilog. Wakwak ang tiyan. Sa tingin ni Jaime, wala na itong lamang loob. Samantalang ang teenager naman na babae ay nasa damuhang bahagi sa gilid ng ilog. Nakadapa ito. Pinagtulungan nilang itihaya at halos masuka si Jaime sa kanyang nakita. Dilat na dilat ang mga mata ng teenager na babae. Kitang-kita ang kilabot sa naranasan niya. Dinukot ang puso nito at wakwak din ang tiyan. Tinanong ni Jaime kung kilala ng matanda ang dalawang teenager. Tumango ito. Ang mga bata ay sina Sidro at Elena, mga pamangkin niya. Kagabi pa raw niya hinahanap at hindi niya akalaing dito matatapos ang kanyang paghahanap. Sa dulo ng ilog at pareho na silang walang buhay. Sigaw ng matanda, "Aswang! Aswang ang gumawa nito. May aswang dito sa ating baryo." Halos hindi maihakbang ni Jaime ang kanyang mga paa. Nanghihina siya sa kilabot na kanyang nararamdaman. Naalala niya ang malakas na pagaspas ng pakpak nitong nagdaang gabi. Hindi yun ibon, sigurado siya, at ang mga binitiwang salita ni Mang Leon. Naiintindihan ko. Bilang barangay tanod, rumuronda ka at nagpapaalala sa mga taga rito. Pero, hindi naman natin talaga kilala ang lahat ng taga rito. Ano pong ibig niyo sabihin? Yun mismo, Jaime. Maaaring mukha silang tao, pero hindi pala. Napaisip si Jaime. Bakit alam ni Mang Leon ang tungkol dun? Hindi kaya nakakita na talaga siya ng aswang? O kaya baka kilala niya kung sino ang aswang?
Pinilit tatagan ni Jaime ang kanyang sarili. Tumakbo siya pabalik sa barangay hall para i-report sa kanilang barangay chairman ang nakita. Humingi rin siya ng tulong sa mga pulis. Pagkatapos na maasikaso ang 2 pinaslang na kabataan, agad na nagpunta si Jaime kina Dalia. Gusto niyang mag-ingat ito sa paglabas ng bahay dahil wala nang ligtas na oras. Ang pinaslang sa gubat ay nasundan pa ng panibagong pagpaslang at ito nga ay ang 2 teenager na natagpuan sa ilog. Naabutan ni Jaime si Dalia na nag-aalaga ng kanyang sanggol na pamangkin. Pero sa masamang biro ng imahinasyon, parang nakita niyang may pangil sa ngipin si Dalia. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at sa pagmulat niyang muli, normal na ang ngiti nito. Naisip ni Jaime, maaaring pinaglalaroan lang siya ng kanyang isip marahil dito sa nakita niyang itsura ng 2 teenager sa ilog. Nilapitan niya si Dalia. Nagsimula siyang magpaliwanag. Natutuwa akong makita kang ligtas at narito nag-aalaga ng pamangkin mo na baby. At sana, Dalia, pumirmi ka na lang muna dito sa bahay niyo ha. Kanina lang may natagpuan kaming 2 teenager sa may ilog. Patay na sila. Napayuko si Dalia. Ayaw niyang mabasa ni Jaime sa kanyang mga mata ang linamnam na natikman niya sa sariwang dugo at lamang loob ng teenager na lalaki. Alam ni Dalia na mali, pero ang halimaw na nagmamay-ari na ngayon ng kanyang katawan ang siya nang nasusunod. At ang sanggol na karga niya ngayon, ang sanggol na panganay na anak ng kuya niya at hipag, ay kanina pa niya gustong-gustong lapain. Pero nangingibabaw pa rin ang pagiging tao ni Dalia. Pinigil niya ang sarili dahil ang sanggol na nasa mga braso niya ay kadugo niya. Hindi niya gustong ipahamak ang sanggol na ito. Muling nagsalita si Jaime. Hindi ka ba natatakot sa nangyayari sa paligid natin? Umiling si Dalia. Hindi niya maibuka ang bibig niya. Ramdam niya ang matutulis na ngipin na lumabas sa bibig niya. Nagsimula ng manginig si Dalia. Kailangan mabitiwan niya na ang sanggol na hawak niya dahil may kung anong puwersa na nagtutulak sa kanyang lapain na ito. Bigla niyang ibinigay kay Jaime ang sanggol na pamangkin. Bakit mo binibigay sa akin ng baby, Dalia? Uy, Dalia, nanginginig ka! Ano nangyayari sa'yo? Kinarga ni Jaime ang sanggol at saka nagmamadaling tumakbo sa kwarto si Dalia. Lalong lumakas ang panginginig niya. Ang mga pakpak niya ay humugalpos sa damit na suot niya. Inilak niya ang pinto ng kwarto. Hindi siya dapat makita ni Jaime sa ganong itsura. Agad namang sumunod si Jaime dito. Pilit na kumatok at tinanong si Dalia. Dalia? Dalia, ano ba nangyayari sa'yo? Dalia, nag-aalala na ako sa kilos mo ah. Natatakot ka ba sa ikinuwento ko sa'yo tungkol sa 2 teenager na natagpuan patay sa ilog? Dalia, nagpunta ako rito para sabihin sa'yo ang nangyari. Hindi para takutin ka, kundi para pag-ingatin ka. Dalia, mahalaga ka sa akin. Gusto ko na rin sanang malaman ang sagot mo sa love letter na inabot ko sa'yo. Habang lumilipas kasi ang mga araw, lalong gusto kitang protektahan eh. Hindi sumagot si Dalia. Paano niya sasabihin sa lalaking mahal niya na sila ni Nina ang pumaslang sa 2 teenager na natagpo ang patay sa ilog? Pero habang nilalabanan ni Dalia ang pagpapalit anyo ng kanyang katawan, bigla niyang naisip ang pamilya ni Nena ang dahilan kung bakit siya naging aswang. Dapat itong malaman ni Jaime. Napasigaw si Dalia na aswang. Si Nena ang aswang. Ano? Anong sinabi mo, Dalia? Muling nagsalita si Dalia. Inulit niya ang sinabi niya. Si Nena, siya ang aswang. Pinaslang niya ang 2 teenager. Nabigla si Jaime sa mga sinabi ni Dalia. Hindi pwedeng maging aswang si Nena. Ano? Pero hindi pwedeng mangyari yan. Kababata natin si Nene. Hindi siya pwedeng maging aswang.
Bakit hindi ka ba lumabas sa kwarto mo? Ano ba nangyayari sa'yo, Dahlia? Bakit bigla ka nalang nagtago sa kwarto? Buksan mo nga itong pinto. Kausapin mo ako. Hindi na sumagot si Dahlia. Hindi na rin siya pinilit ni Jaime. Minabuti ng binata na hayaan na muna si Dahlia. Pakiramdam niya na bigla ang dalaga sa ibinalita niya. Aalis na ako, Dahlia. Ibibigay ko sa kuya mo tong baby. Kapag okay ka na, mag-usap tayo ulit. Hindi pwedeng maging aswang si Nena, Dahlia. Matagal na tayo magkakakilala eh. Hindi siya pwedeng maging aswang. Pinuntahan ni Jaime ang kuya ni Dahlia na noon ay nasa barangay hall. Sinabi niya rito ang kakaibang kilos ni Dahlia. Kinuha ng kuya ni Dahlia ang sanggol at umuwi na muna ito para tignan ang kalagayan ng kapatid. Nang sandaling yon, mas malapit nang lumatag muli ang dilim sa paligid. Pinulong ng kapitan sa barangay hall ang kanyang mga tanod at kagawad. Sa unang pagkakataon, ipinagtapat niya sa mga ito na maraming taon na ang nakalipas. Nasa elementarya siya noon nang magkaroon ng sunod-sunod na pagpatay sa kanilang baryo. Ito raw ay dulot ng aswang. Pero mula nang lumaki siya hanggang nakapag-asawa at nagkaanak, hindi na naulit ang ganong klase ng pagpaslang. Hindi nahuli ang aswang. Inakala ng matatanda na basta na lang itong umalis sa kanilang baryo. Pero ngayon, nababahala siya dahil sa klase ng pagpaslang sa mga biktima. Malaki ang duda ni Kapitan na ito ay kagagawan ng isang aswang. Nagbalik na naman sa isip ni Jaime ang sinabi ni Mang Leon. Naiintindihan ko. Bilang barangay tanod, rumuronda ka at nagpapaalala sa mga taga rito. Pero, hindi naman natin kilala ang lahat ng taga rito. Ano pong ibig niyo sabihin? Yun mismo, Jaime. Maaaring mukha silang tao, pero hindi pala. Para itong alingaw-ngaw na naririnig at paulit-ulit sa isip ni Jaime. At kanina lang, takot na sinabi ni Dahlia na si Nena ang aswang. Si Nena ang aswang. Parang gusto nang maniwala ni Jaime sa sinabi ni Dahlia. Nakapagdududa ang binitiwang salita ni Mang Leon. Nasabi ni Jaime sa kanyang sarili. Paano kung si Nena nga ang aswang? At alam ito ni Mang Leon. Pero kung aswang nga si Nena, bakit ngayon lang siya pumaslang? At bakit siya pinagtatakpan ni na Aling Ibyang? Baka silang mag-anak ang mga aswang. Dapat ko bang sabihin kay Kapitan ang hinala ko? Pero hindi kaibigan ko si Nene. Hindi ko siya pwedeng ipagkanulo at pagbintangan sa isang bagay na wala naman akong matibay na ebidensya. Nagpasya si Jaime na wag na munang sabihin kay Kapitan ang kanyang mga hinala. Hinintay niyang matapos ang pagpupulong sa barangay hall. Pinag-ingat sila ni Kapitan sa gagawing pagroronda ngayong gabi. Inuha na ni Jaime ang kanyang arnis na magsisilbi niyang armas laban sa mga masasamang loob. Pero nabuo sa isip ni Jaime na pupuntahan niya si Nena sa gabing ito. Magmamanman siya sa bahay ni Mang Leon at Aling Ibyang. Gusto niyang makita mismo kung totoo ba ang bintang ni Dahlia. Pilit na nagkubli sa halamanan si Jaime, pero napansin niya ang liwanag na nagmumula sa buwan. Masyadong maliwanag ang buwan. Madali ako makikita sa aking pinag-uublihan. Isa pa, hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong abangan o hintayin dito sa labas ng bahay ni Nena. Kung doon kaya ako sa silong ng bahay ni Mang Leon, doon kaya ako magmanman. Nagmamadali si Jaime na pumunta sa silong ng bahay ni Mang Leon at Aling Ibyang. Nakita niyang may liwanag na tumatagos buhat sa siwang ng mga sahig na yari sa kawayan. Naririnig niya ang mga boses. Kilala niya ang tinig na nag-uusap. Sina Mang Leon, Aling Ibyang at si Nena. Pinilit lumapit ni Jaime sa pinagmumulan ng mga boses. Nabanggit ni Mang Leon si Dahlia. Kinutuban si Jaime.
Gusto niyang maintindihan ang kanilang pinag-uusapan hanggang sa nagsalita si Nina. Bakit ayaw niyo po akong isama ngayong gabi? Pinaghahanap ang pumatay sa 2 teenager. At kung papaslang ka ulit ngayong gabi, baka mapahamak ka. Kung hindi ako lalabas, sino ang pipigil kay Dahlia? Baka paslangin niya si Jaime. Hindi ako makakapayag na gawin niya yun. Sa akin lang si Jaime. Makinig ka sa akin, Nena. Kami ng iyong ina ang bahala kay Dahlia. Minsan niyo na po sinabi na kayo ang bahala. Na mawawala siya sa akin landas para masolo ko si Jaime. Pero ano nangyari? Nagbago ng anyo si Dahlia at ngayon, pareho na kami. Parehong mabangis. Pareho ng lakas. Pareho na kaming aswang. Nawalan ng balanse si Jaime sa kanyang narinig. Nabitiwan niya ang hawak na arnis. Humampas ito sa hilera ng mga boteng babasagin na nakatapon sa silong ng bahay ni Mang Leon. Lumikha ito ng ingay, dinig hanggang sa itaas ng bahay. At dahil matalas ang pandinig ni Mang Leon, kinutuban siyang may nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pinatay niya ang gasera na nagsisilbing ilaw sa kanilang bahay. Sininyasan niya si Aling Ibyang at si Nena na huwag magsalita. Maririnig ang dahan-dahan nilang pagakbang sa sahig na gawa sa kawayan. Dumilim ang paligid. Walang makita si Jaime. Kung tatakbo siya palabas ng silong, lalo siyang mahahalata. Maririnig ang kanyang pagtakbo at lalo siyang malalagay sa panganib. Pilit kinapa ni Jaime sa dilim ang kanyang arnis. Kailangan niya ito para ipagtanggol ang kanyang sarili. Malakas ang kaba sa kanyang dibdib. Paano kung malaman ni Mang Leon na nakikinig siya? Paano kung totoo ang narinig niyang mga aswang, sina Nena at Dahlia? Tsak, papatayin siya ng mga ito. Naalala ni Jaime ang love letter na ibinigay niya kay Dahlia. Si Dahlia ang gusto niya, pero ngayon niya lang nalaman na may pagtingin din sa kanya si Nena. Kaya pala panay ang pagbibigay nito sa kanya ng pagkain at inaning gulay mula sa kanilang taniman. Pero kung aswang na rin si Dahlia, dapat niya na itong iwasan. Habang natatakot si Jaime, narinig niya ang pagaspas ng mga pakpak. Papalayo ito. Hindi niya alam kung ano at sino ang lumikha ng mga pagaspas ng pakpak. Hindi niya magawang umalis sa silong ng bahay ni Mang Leon sa takot na makita siya ng mag-anak. Sa wakas, nahawakan ng muli ni Jaime ang kanyang arnis. Kahit papano, kung may umatake sa kanya, may panlaban siya. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Dahan-dahan siyang humakbang para umalis sa silong ng bahay. Nakita niyang walang tao sa paligid. Nasa malayo na ang mga kasama niyang tanod ng gabing yun. Kabado si Jaime, pero nilakasan niya ang loob niya. Nagsimula siyang humakbang papalayo sa bahay ni Mang Leon. Inisip ni Jaime, hindi siguro nadinig ang nilikha niyang ingay kanina. Siguro talagang matutulog na sila, kaya nagpatay ng gasera. Nabawasan na ang kaba sa dibdib ni Jaime. Binilisan pa niya ang paglalakad palayo. Kailangan makarating siya sa barangay hall. Kailangan masabi niya kagad kay kapitan ang narinig niya, para itong alingaw-ngaw na naglalaro sa isipan niya. Dinig na dinig talaga niya ang sinabi ni Nena. Kung hindi ako lalabas, sino ang pipigil kay Dahlia? Baka paslangin niya si Jaime. Hindi ako makakapayag na gawin niya yon. Sa akin lang si Jaime. Makinig ka sa akin, Nena. Kami ng iyong ina ang bahala kay Dahlia. Minsan niya na pong sinabi na kayo ang bahala, na mawawala siya sa akin landas para masolo ko si Jaime. Pero ano nangyari? Nagbago ng anyo si Dahlia. At ngayon, pareho na kami. Parehong mabangis. Pareho ng lakas. Pareho na kaming aswang. Aswang. Pareho na silang aswang ni Dahlia. Hindi alam ni Jaime kung paano ito nangyari. Mula nung sila'y mga bata, walang senyales siyang nakita
na ang mga kababata niya ay parehong aswang. Normal ang itsura nilang dalawa. Hindi maintindihan ni Jaime kung kailan sila naging aswang at paano ito nangyari. Basta, ang nalalaman ni Jaime, kailangan maipaalam niya kagad ito kay Kapitan. Pero napahinto sa paglalakad si Jaime. Naisip niya si Dahlia. Si Dahlia ang mahal niya. Pero kung totoong aswang na rin ito, mapipilitan silang paslangin din ito. Naguguluhan lalo si Jaime. Paano kung nagsisinungaling lang si Nena? Paano kung alam nilang nasa silong ako kanina, kaya sinadya nilang iparinig sa akin ang usapan nila? Paano kung sinadya nilang palabasin na si Dahlia ay isa ring aswang? Para matakot ako kay Dahlia at ako mismo ang pumaslang sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang aking paniniwalaan. Sinabi rin sa akin ni Dahlia na si Nena ang aswang. Takot na takot ang boses niya nang sabihin niya sa akin si Nena ang pumaslang sa dalawang teenager. Pero bakit alam niya? Kung si Nena nga lang ang aswang, paano nalaman ni Dahlia na si Nena ang pumaslang sa dalawang teenager? Nasa ganitong kalagayan si Jaime nang gumalaw ang mga dahon. Sa malapit sa halamanan, may tinig na tumawag sa kanya. Kilala niya ang tinig na yon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Nena. Jaime? Anong ginagawa mo rito? Bakit iniwan ka ng mga kasama mong tanod? Kasi kakatok sana ako sa inyo eh. Pagbibilinan kitang mag-ingat dahil sa... Dahil saan, Jaime? Nena, kailangan ko nang bumalik sa barangay huli. May ire-report kasi ako. Teka, anong i-report mo, Jaime? Nena, delikado ang panahon. Bumalik ka na sa bahay niyo. Huwag ka nang magtago sa halamanan. Hindi, Jaime. Kailangan protektahan kita. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Aagawin ka sa akin ni Dahlia. Hindi ako papayag na mangyari yon. Nena, pakiusap. Hindi ito ang oras para pag-usapan natin yan. Ang mga damdamin natin ay dapat pinag-uusapan sa loob ng bahay, hindi sa kalsada. Kailan pa ang tamang oras, Jaime? Hindi ko hihintayin paslangin ka ni Dahlia. Nena, bakit ako papaslangin ni Dahlia? Mahal ko siya. Hindi mo dapat sinabi yan. Hindi mo dapat sinabi yan. Ako ang dapat na piliin mo. Hindi si Dahlia. Lumabas si Nena mula sa pinagkukubliang halaman. Kitang-kita ni Jaime ang mga pangil nito. Ang buhok niyang gulong-gulo. Ang mga pakpak nitong panay ang pagaspas sa likod na para bang galit na galit. Halos himatayin si Jaime nang makita niya ang kalahating katawan ni Nena. Nakalutang ito sa hangin at ngayon alam niya na ang itsura ng isang aswang. Hindi maihakbang ni Jaime ang mga paa niya para tumakbo. Sa sobrang takot niya, naparalisa ang buo niyang katawan. Hinawakan ni Jaime ng maigpit ang hawak na arnis. Inihanda niya ang sarili na lumaban kay Nena kung aatake ito sa kanya. Huwag kang matakot, Jaime. Mahal kita. Ginawa naming aswang si Dahlia para lumayo siya sa'yo. Huwag ka lalapit. Huwag ka lalapit sa akin, Nena. Hindi kita sasakbalin. Sabihin mong mahal mo ako. Nena, ang mga mata mo nanlilisik, pulang-pula. Sabihin mong mahal mo rin ako, Jaime. Sabihin mo. Nena, bigyan mo ako ng panahon. Wala nang panahon, Jaime. Kailangan sabihin mong mahal mo ako. Isang malakas na pagaspas ng pakpak ang pumutol sa pagsasalita ni Nena. Dumating si Dahlia. Lumilipad ito. Kalahati na rin ang katawan niya ang lumilipad. Naniniwala na si Jaime na si Dahlia ay isa na ring aswang. At ngayon, magkaharap na ang dalawang babae na parehong may damdamin sa kanya. Hindi alam ni Jaime kung ano ang dapat niyang gawin. Nagsalita si Dahlia. Sinabi niya kay Jaime na kaya siya naroon upang ipagtanggol ang binata laban kay Nena. Na hindi siya dapat maniwala kay Nena dahil nilansi siya nito. Pati na ang magulang nito
nang pakainin siya ng atay. Kaya siya naging aswang. Hindi alam ni Jaime kung sino ang paniniwalaan. Iba na rin ang itsura ni Dahlia. Nakakapangilabot. Mahahaba ang pangil nito. Nanlilisik din ang mga mata. Gulo ang mahaba nitong buhok. At tulad ni Nena, panay rin ang pagaspas ng mga pakpak ni Dahlia. Anumang oras, aatake ito. Pero hindi alam ni Jaime kung siya ang sasaktan o si Nena. Pero bago pa nakakilos si Jaime para tumakbo at takasan ang dalawang aswang, panibagong pagaspas ng mga pakpak ang narinig niya. May isa pang aswang at lalaki ito. Kitang-kita ni Jaime ang dumating na isa pang aswang ay si Mang Leon. Natiyak ni Jaime na ito na ang kanyang katapusan. Naalala niya ang itsura ng dalawang teenager na wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Alam niyang yun din ang kanyang sasapitin ngayon. Pero nagsalita si Mang Leon. Lumayo ka na, Dahlia! Tanggapin mo ang sumpa na inilapat namin sa iyo. Lumayo ka at ipaubaya mo si Jaime kay Nena. At hindi ka namin papaslangin. Sumagot si Dahlia. Bakit ako ang lalayo? Ako ang mahal ni Jaime. Patunay ang love letter na ibinigay niya sa akin. Bakit hindi kayo mag-anak ang lumayo rito? Sabi ni Dahlia. Bakit hindi si Nena ang magpaubaya? Sinabi ko na sa'yo, maraming ibang lalaki, pero wag si Jaime. Habang nagtatalo sina Nena at Dahlia, nagpatuloy naman sa paglalakad at paghahanap ang mga kasamang tanod ni Jaime. Kanina lamang, narinig na rin nila ang pagaspas ng mga pakpak at isa sa mga tanod na ito ay nakitang may lumabas na nilalang sa kwarto ni Dahlia. Lumilipad ito pero hindi niya maaninaw kung tao o anong nilalang ang nanggaling sa kwarto ni Dahlia. Agad niyang ipinaalam sa kuya ni Dahlia ang kanyang nakita. Nagmadali silang kumatok sa kwarto ni Dahlia. Nataranta sila, lalo pa nga at may sanggol sa loob ng bahay. Ayaw nilang mapahamak ang anak ng kuya ni Dahlia. Pero ayaw rin nilang may mangyaring masama kay Dahlia. Pilit silang kumatok sa kwarto ni Dahlia pero walang sagot ang dalaga. Ni hindi nila alam na si Dahlia ang nakita ng tanod na lumipad palabas ng kwarto. Sa tindi ng pag-aalala ng tanod at ng kuya ni Dahlia, binuksan na nila ang kwarto nito pero nakasarado mula sa loob. Natakot ang kuya ni Dahlia, baka kung ano na ang nangyari sa kapatid niya, kaya punersa nito ang pinto. Dalawa silang nagtulong na puwersay nitong buksan. At nang mabuksan ito, wala sa loob si Dahlia, pero ang kalahati ng katawan nito ay naroon. Napatakbo sa labas ng bahay ang kuya ni Dahlia. Pilit hinahanap ang kapatid. Hindi niya nakita si Dahlia. Natakot si Edong. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi siya naniniwala sa aswang. Pero ano ang kahulugan ng kanilang nakita? Kalahati ng katawan ni Dahlia ang nakatayo sa tabi ng bintana. Nawawala ang taas na bahagi ng katawan. Isa lang ang maaaring kahulugan nito. Aswang si Dahlia. Pero hindi pa rin makapaniwala si Edong. Lalong hindi niya pwedeng iwan ang asawa niya at anak. Kailangan manatili siya sa loob ng bahay at protektahan sila. Bumalik siya sa bahay at nakiusap sa tanod na i-report sa barangay captain ang nangyari kay Dahlia. Agad na umalis ang tanod, pabalik sa barangay hall. Hindi niya alam ng sandaling yon ay nasa panganib na ang buhay ni Jaime. Patuloy ang pagbabanta ni Mang Leon kay Dahlia. Dahlia, hindi mo ba itatanong kung nasaan si Biang? Kung bakit kabilang ni Nena ang kaharap mo ngayon? Sumagot si Dahlia. Alam niyang naghahanap ng sisilungan si Ibiang at papaslangin niya ito. Nagkakamali ka, Dahlia. Wala rito si Ibiang. Naroon siya sa bubong ng bahay niyo para tapusin ang iyong pamangkin. Napasigaw si Dahlia. Ang sanggol na pamangkin niya nasa panganib. Pero kung babalik siya sa bahay para ipagtanggol ang kanyang pamangkin, maaari namang paslangin ni Nena si Jaime. Nagpasya si Dahlia na labanan si Nena.
pagdagdagal ka pa rito, hindi mo naaabot ang buhay ang pamangkin mong sanggol. Kung may dapat mang umalis sa baryong to, kayo yun. Kayong mga aswang. Huwag niyo na akong pag-agawan. Dahil wala akong pipiliin sa inyo ni isa. Huwag kang ngangal, Jaime. Si Nena ang nababagay sa iyo. Kaya kanyang protektahan at paglingkuran. Sumagot si Dahlia. Bakit kailangan pilitin si Jaime na pumili? Gayong nakapili na siya. Patunay ang love letter nito sa akin. Kami ang nagmamahalan. Yan ang binigyang diin ni Dahlia. Ako ang mahal ni Jaime. Inulit pa ni Dahlia. Pero nagsalita si Jaime. Isa ka ring aswang, Dahlia. Iba ka na. Hindi na ikaw ang babaeng minahal ko. Kung ganon, ako na lang ang mahalin mo, Jaime. Itatakwil ko ang pagiging aswang. Piliin mo lamang ako. Paano kita pipiliin? Ginawa niyong aswang ang babaeng mahal ko. Hindi. Huwag mong sabihin mahal mo siya. Inagaw ka niya sa akin. Ginawa namin siyang aswang. Dahil inagaw ka niya sa akin. Hindi niya ako inagaw, Nena. Teenager pa lang tayo, si Dahlia na talaga ang gusto ko. Pero ngayon, isinumpa niyo na rin siya. Kaya inuulit ko, wala akong pipiliin. Umalis na kayo sa baryong to. Ang pamilya mo, Mang Leon, at ikaw rin, Dahlia. Magpakalayo-layo na kayo. Hindi mo yan pwedeng sabihin. Mabuti pang paslangin na rin kita. Wag si Jaime, tay. Habang pinipigil ni Nena ang kanyang ama, dinagit ni Dahlia si Jaime. Inilipad niya ito. Mabilis ang pagkampay ng kanyang mga pakpak. Kailangan niyang ilayo si Jaime. Mahal niya ito. Kahit hindi siya nito pinili, mahal pa rin niya si Jaime. Ililigtas niya ito. Kailangang ilayo niya ito kay Nena. Teka, saan mo ako dadalhin, Dahlia? Mataas na libad natin! Baka mabitiwan mo ako! Hindi sumagot si Dahlia. Patuloy itong lumipad. Desidido itong ilayo si Jaime. Ilayo sa panganib. Ilayo sa mga pangil ni Mang Leon. Pero biglang naalala ni Dahlia ang pamangkin niyang sanggol. Kung naroon nga sa bubong ng bahay nila si Aling Ibyang, tiyak na papaslangin ito ang sanggol. Lumipad pabalik si Dahlia. Yakap pa rin niya sa kanyang mga bisig ang takot na si Jaime. Kailangang ipagtanggol niya ang pamangkin na sanggol, na hindi sila dapat madamay sa galit ng mga aswang na sina Mang Leon, Aling Ibyang at Nena. Babalikan niya si Nena. Tatapusin niya ang buhay nito. Tatapusin niya ang buong pamilya nito. Pero kailangang iligtas niya muna ang kanyang pamangkin. Saan mo ba ako dadalhin, Dahlia? Teka, patungo to sa bahay niyo ah! Sumagot si Dahlia. Kailangan niyang tulungan ang kanyang kapatid. Kailangan niyang iligtas ang kanyang pamangkin. Tutulungan kita, Dahlia. Pero kung isa ka ng aswang, pagkatapos ng gabing to, ako naman na makikiusap sa'yo. Magpakalayo-layo ka na! Napasigaw si Dahlia. Hindi siya pwedeng lumayo. Hindi niya kayang mabuhay kung mawawala si Jaime. Sa pagsigaw ni Dahlia, nakita ni Jaime ang mahahaba at matulis nitong pangil. Kinilabutan si Jaime. Kung lalong magagalit si Dahlia, baka mawala ito sa katinuan at tuluyan siyang paslangin. Kaya hindi na inulit ni Jaime ang kanyang sinabi. Nakarating sila sa bahay ni Dahlia. Ibinaba siya ni Dahlia sa kwarto nito. Nakita ni Dahlia na sira na ang pinto ng kwarto niya. Alam niya nang hinahanap siya ng kapatid niya. Alam niyang nag-aalala sila para sa kanya. Pero hindi na inisip ni Dahlia kung matatakot sa kanya ang kanyang pamilya o hindi. Agad niyang pinuntahan ang kwarto ng Kuya Edong niya, kung saan naroon din ang pamangkin niya. Nakita niyang patay na ang kuya niya. Pinaslang ito ni Aling Ibyang, na ngayon ay hawak na ang sanggol sa kanyang mga braso. Sumiklab ang galit ni Dahlia. Sumugod siya kay Aling Ibyang. Inihagis ni Aling Ibyang ang sanggol. Agad naman itong nasalo ni Jaime. Ligtas niyang niyakap ang sanggol. Buhay pa ito. Walang anumang sugat sa katawan. Naglaban naman sina Ibyang at si Dahlia. Desidido si Dahlia na paslangin si Aling Ibyang.
kailangan niyang malipol ang lahi ng mga aswang. Kailangan bigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang kuya Edong. Tinamantala ni Jaime ang paglalaban ni Dalia at Aling Ibyang. Itatakas niya ang sanggol para ilayo ito sa panganib, pero sinalubong siya ni Nena at Mang Leon. Hindi nagawang makalayo ni Jaime, pero hindi rin niya binitiwan ang sanggol. Poprotektahan niya ito ng sarili niyang buhay. Ibigay mo sa akin ang sanggol para makumpleto na ang paglipol namin sa pamilya ni Dalia. Hindi! Hindi ko ibibigay ang sanggol! Patayin niyo muna ako kung gusto niyo! Kanina pa kita dapat pinaslang, hayop ka! Wag! Wag si Jaime, Tay! Kahit anong gawin niyo sa akin, hindi ko pipiliin si Nena! Mga hayop kayo! Mga demonyo! Ang galit ni Nena ay naging malalim na kalungkutan. Humarang siya sa harap ng kanyang ama upang hindi nito saktan si Jaime. Buong pagmamahal niyang tinanong ang binata. Jaime! Kung magiging tao ko muli, kung uubarin ko ang pagiging aswang, kung tatalikuran ko ang pagiging aswang, mamahalin mo na ba ako? Hindi nakasagot si Jaime. Sa puso niya, si Dalia talaga ang mahal niya. Pero ngayon, isa na nga rin itong aswang, kaya't bigo siyang umiling. Hindi na nakapagsalita si Jaime. Umiling siya ng umiling. Napasigaw si Nena sa tindi ng kanyang dalamhati. Nagalit din si Mang Leon. Akmang aatake na ito kay Jaime upang gantihan sa pagtanggi sa pagmamahal ni Nena. Nang marinig nila ang desperadong sigaw ni Aling Ibyang. Leon! Tulungan mo ako! Leon! Umagaspas ang mga pakpak ni Mang Leon at Nena. Agad nilang pinuntahan si Aling Ibyang. Napatakbo rin si Jaime. Sumunod siya kina Mang Leon at Nena. Bumalik siya kung saan niya iniwanan sina Dalia at Aling Ibyang na naglalaban. Kalunos-lunos ang itsura ni Aling Ibyang. Bali ang dalawang pakpak. Duguan ito. Naghihingalo. Nakangiti si Dalia. Nagtagumpay siyang talunin si Aling Ibyang. Galit na galit si Nena. Sinugod niya si Dalia upang paslangin. Pero pinigilan siya ni Aling Ibyang. Gayon na rin si Mang Leon. Meron siyang kailangang gawin para matapos na ang paghihirap ng kanyang ina. Ang sabi ni Dalia, "Sige, sumugod pa kayong mag-ama. Tatapusin ko rin kayo para mapasa akin na ng tuluyan si Jaime." Pero hindi nagsalita si Jaime. Ayaw niyang mapahamak ang sanggol na yakap niya kung kukontra siya kay Dalia. Nanatiling tahimik si Jaime. Muli namang nagsalita si Mang Leon. Nena, ang iyong ina! Kailangan siya muna ang harapin natin! Anong gagawin natin para siya iligtas? Hindi na siya maililigtas. Pero ang iluluwa niya, kailangan saluin mo! Bakit, Tatay? Para magpatuloy ang ating lahi! Hindi! Ayoko! Kailangan saluin mo, Nena. Naghihirap na siya. Hirap na ang iyong ina. Kapag hindi mo sinalo, pati ako ay papanaw din. At ang pagiging aswang ko? Kailangan saluin mo ang iluluwa ng iyong ina. Huwag kang tumutol. Nena, iluluwa ko na ang bato ng kapangyarihan. Saluin mo, anak! Hindi, ayoko, Inay! Hindi ko kailangan ng kapangyarihan ng aswang! Ang gusto ko ay mabuhay ka! Mamamatay kami ng iyong ama kung hindi mo ito tatanggapin. Hindi! Ayoko! Ayoko maging aswang! Ayoko nang pumaslang! Tinanong ko kanina si Jaime na kung magiging normal na tao ko muli, pipiliin na ba niya ako? Umiling siya, Inay! Tumanggi siya! Nena, nahihirapan na ang iyong ina. Huwag mo nang patagalin ang kanyang pagdurusa. Hindi si Jaime malaga ngayon, kundi ang ipapasang kapangyarihan ng iyong ina. Hindi ka pwedeng tumutol! Sumugod si Dalia para siya na mismo ang tumapos sa naghihingalong si Ibyang. Pero humadlang si Mang Leon. Siya ang sinakmal ni Dalia. Sila ni Mang Leon ang naglaban. Habang nagkakagulo sa paglalaban sina Mang Leon at Dalia, lumapit si Nena sa kanyang ina. Sige, Inay! Iluwa niyo na!
Sasaluhin ko ng kapangyarihang sinasabi niyo. Kapag tinanggap ito ni Nena, kapag sinalo niya ito at nilunon, habang panahon na siyang magiging aswang, pero ano pa ang silbi ng pagiging aswang at makapangyarihan kung hindi niya rin makukuha ang pag-ibig ni Jaime? Hindi, Inay. Ayoko. Hindi ko tatanggapin ang bato ng kapangyarihan. Napasigaw si Aling Ibyang. Kasunod nito, nalagutan na siya ng hininga. Ang bato ng kapangyarihan ay nagmistulang karaniwang bato na lamang. Nawala ang tila apoy na kumikinang na kanina lamang ay bumabalot dito. Nang hina si Leon, natalo siya ni Dahlia at napaslang. Napasigaw si Nena sa tindi ng dalamhati. Sa loob ng maikling panahon, nakita niyang napaslang ang kanyang ina at ama. Nakita niyang nagiganti sa kanila si Dahlia. Nakita niya ring bangkay na ang kuya ni Dahlia. Naintindihan niya ang galit nito. Naintindihan niyang wala ng saysay ang laban nila. Pero hindi pa tapos si Dahlia. Pinapili niya si Jaime. Kailangan isa sa kanila ang piliin ni Jaime. Hindi mo ba naiintindihan, Dahlia? Isa itong malaking trahedya. Wala akong pipiliin sa inyo dahil pareho na kayong aswang. Mali ka, Jaime. Pagmasdan mo kami ni Dahlia. Nawalan ng malay ang dalawang babaeng aswang. Hindi alam ni Jaime ang gagawin. Hindi niya alam kung buhay pa o patay na sina Nena at Dahlia. Pero ang sanggol na karga niya, kailangan dalhin niya sa ligtas na lugar. Agad tumakbo si Jaime sa barangay hall. Naabutan niyang nagkakagulo sina kapitan at ang iba pang mga tanod. Alam na nilang may nangyaring kababalaghan sa bahay ni Dahlia at yun ang pupuntahan nila. Inahabilin ni Jaime sa isang babaeng kagawad ang sanggol na pamangkin ni Dahlia. Sumama siya kina kapitan at sinabi niya ang buong pangyayari. Pagdating nila sa bahay ni Dahlia, nawawala ang katawan ni Mang Leon at Aling Ibyang. Ang naabutan na lang nila doon ay ang pinaslang na katawan ng Kuya Edong ni Dahlia. Maging si Nena at Dahlia ay nawala rin. Minabuti nilang hanapin ang mga nawawalang katawan. Si Jaime ay naiwang nagtataka. Isa lang ang naisip niyang lugar na pwedeng puntahan ni Nena. Hindi siya sumama sa mga kapwa tanod. Agad siyang lumabas ng bahay ni Dahlia. Alam niya kung saan maaaring nagpunta si Nena. Nagmamadali siyang tumakbo patungo kina Nena. Naabutan niya itong inililibing na ang ama at ina sa kanilang bakuran. Wala na ang pakpak ni Nena. Buo na ang kanyang katawan. Wala na ang kanyang mga pangil at mahahabang kuko. Nagbalik na sa pagiging tao si Nena. Naglakad si Jaime palapit sa kababata. Lumingalinga pa siya sa paligid. Hinahanap ng kanyang mata si Dahlia. Pero wala ito. Hindi niya nakita sa paligid. Nena, tao ka nang muli. Nagbalik ka na sa pagiging tao. At hindi na ako magiging aswang, Jaime. Hindi na ako papaslang. Nasaan si Dahlia? Si Dahlia pa rin ba ang mahalaga sa'yo? Hindi, Nena. Gusto ko lang malaman kung siya ay mananatiling aswang o malaya na. Hindi ko alam. Naghiwalay kami. Wala nang dahilan para paslangin ko pa siya. Nang sabihin mong wala kang pipiliin sa amin, naramdaman ko ang bigat ng kabiguan. Sana hindi na namin pinlanong gawing aswang si Dahlia. Sana hindi ko pinairal ang kasakiman. Sana hindi na lang kita minahal, Jaime. Dahil sa sakim na pagmamahal ko sa'yo, ngayon, wala na ang aking mga magulang. Sana, Jaime, nagpaubaya na lang ako. Sana, tinanggap ko na lang ang aking pagkatalo. Sa bandang huli, natutunan niyang ang pagmamahal na inaangkin ng buong kasakiman ay unti-unting nagiging lason. Sumisira, hindi lamang sa minamahal, kundi pati sa sariling kaluluwa. Tulad ng apoy na hindi marunong tumigil, nilamon ng kanyang pagkamakasarili ang lahat ng maganda
sa paligid niya. At nang siya'y mag-isa na, doon lamang niya naunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapalaya.